Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po si Lola Sara. Dito kami sa Kapitolyo ng Dait, Camarines Sur, Norte. Ngayon, ang mensahe ko po sa umagang ito, pasensya na po kayo kung rumble o kaya halo-halo. Dahil ito po ay karanasan ng aking buhay. Wala naman ako may babahagi sa inyo kung hindi ang nangyayari at napapagmasdan ko sa ating kapaligiran. Kaya po mga minamahal kong tagapanood ng aking mga videos, ito po ang aking mga nasaksihan. Kararating pa lang po ay katatapos pa lang po natin na dumating sa atin ang mga kalamidad tulad ng bagyo. Napag-usapan na po natin yan. Pero po para sa akin, ang kasabihan baga nakasaad sa Biblia na sabi, anuman mga pagsubok na dapat natin lampasan, na ang makatiis daw po hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Nasa Biblia po yan. Ngayon, hindi po ako palabasan ng Biblia, pero yun ay naririnig ko lamang sa mga nagwi-welcome sa akin ng iba't ibang uring relihiyon. Pero po para sa akin, wala ako pinipili na anuman uri ng relihiyon. Basta para sa akin marinig ko na ang itinataas nila ang Panginoong Hesukristo, ang sulo Diyos, Ama ni Kristo, na siyang may likha ng langit at lupa, nandiyan po ako. Kasi para sa akin, utang na loob natin na tayo nabubuhay, tayo pinagkalooban ng kung anong mga bagay-bagay na para sa ating kabuhayan. Pinagkalooban tayo ng angking talino na kanya-kanya po tayo. Pinakikinabangan natin yan. Kaya utang na loob natin yan sa mayili, sa lumikha. At ano pa nga, wala tayo dapat na tangkilikin o kaya dakilain kung hindi ang pangalan lamang ng Ama. Sapagkat nasa Kanya ang lahat. Tayo linikha niya na alipin lamang tayo, tagasunod, na dapat ito ang ating gawin. Para sa akin, ang alam ko, 3 bagay lamang. Manalangin, humingi. Ang panalangin, isa na yun sa paghingi natin sa Panginoon. Maghingit, magpuri sa pangalan ng Diyos. Hindi lamang at hingi tayo ng hingi, wala tayong pasasalamat. Kaya po para sa akin, nandyan lagi ako sa pagpapasalamat na kung ano man ang naging buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Marahil po para sa akin, sa binigay sa atin na kalayaan ng Panginoon sa Kanyang linikha, dapat po tayo ay magpahalaga. Tulad nito, mayroon tayong mga tanong. Bakit kaya may bagyong sunod-sunod? Bakit kaya may mga kalamidad na mga nakakatakot? Ito po ay nakalagay sa Biblia. Kaya ang sabi naman ng iba, malapit na daw ang panahon. Ang sabi naman ng iba, lalo na po naririnig ko po yan sa kapatid ko na Iglesia ni Cristo, na sabi niya, kayo ay lumapit na sa Diyos. Walang ibang kaligtasan ang napapanigan niya na relihiyon. Para po sa akin, walang masama na relihiyon. Pero para sa akin, ang relihiyon ay samahan. Sabi kapulungan. Kung mayroong kang tinatayo na samahan, number 1, anong nadyan? Unity, pagkakaisa. Kasi kahit na yan anuman uri na relihiyon na itatak mo, kung wala kayong pagkakaisa, useless po, walang saysay. Yan po ang para sa akin. Kaya para sa akin, sa udyok sa akin ang banal na espiritu, na noon pa man, since in 1970s, gusto ko na magbuo ng samahan. Samahan sa pagkakaisa. Ngunit hindi ko po magawa sapagkat wala akong sukat. Ngayon, mangimbita ka ng tao. May pulong-pulong kayo. Kunting pulong-pulong, kunting usapan. Dapat may merienda. Hindi ko po kaya gawin yan. Mabuti kung tulad noon na ang mga tao lubos pa ang pang-uunawa. Ngayon, higit na ngayon ang hindi nakakaunawa.
Kaya mahihirapan tayo na may mga tipan sa Panginoon kung paano natin sa kanila isiksik sa isipan nila na kahit bahagya makilala ang Diyos, ang sulo Diyos. Dahil sa pag-obserba ko sa tanda ko na ito, nakikilala ang Diyos. Natatawag ng lubusan ang Panginoon na may likha kung ang isang tao nasa kagipitan o kaya nasa kahirapan. Yun po ang obserba ko. Pero kung nandyan sa Kanya ang lahat na karangyaan, hirap maalaala ang solo Diyos. Para sa akin po, bukang bibig ko, anumang galaw ko, pinapupurihan ko agad ang solo Diyos na lumikha sa atin. Dahil para sa atin, wala ang mga bagay na ito na ating pinakikinabangan kung wala siya na may likha sa atin. Kaya napakalaking utang na loob natin. Kaya marami tayong katanungan. Kami nahihirapan na mga tulad namin na may pakialam sa kapwa. Anong ibig sabihin ko? Kung ikaw ay may karunungan na nagmumula sa Panginoon, hindi mo dapat na ipagkait. Hindi at kung hindi ka bayaran, kung hindi ka pameryendahin, hindi mo maibibigay ng saysay na ganito ang patotoo tungkol sa Panginoon. Kaya po para sa akin, ako voluntary. Kusang loob ko na binibigay sa mga nangangailangan ang mensahe na tulad nito. At sino po baga ang magtsatsaga? Ako isa ng senior. Dapat ang isipin ko kung paano ako mabuhay, kung paano tumagal pa ang aking buhay. Kasabihan ngayon ang mga senior wala na ng ibang dapat gawin kundi mag-enjoy. Para sa akin, hindi lang sa sayawan mag-enjoy ang mga senior. Hindi lang sa mag-ipon-ipon kayo at magmerienda para mag-enjoy ang senior. Para sa akin, enjoy na dapat kami o kaya ako sa ganitong kalagayan ko. Na makapagmensahe ako. Mabigyan kong liwanag ang isang tao na nalulugmok sa mga nakaraan niya. Na hindi mo naman dapat pagparaisipin yun. Hindi mo naman dapat pagparabalik-balikan ang mga malulungkot na karanasan sapagkat mai-stress ka lang tulad ko. Na kung iisipin sa dami kong anak, kanya-kanya ugali, kanya-kanyang talino. Kung 8 ang anak mo, magiging 18 o kaya magiging 16 dahil madodoble. Ang pakikisamahan mo, doble na. Kaya nangyayari ang mga bagay-bagay na hindi pagkakasundo ng pamilya dahil sa mga kanya-kanya na nilang asawa. Pero para sa akin, ngayon ko na pagnilay-nilay, ngayon ko na unawaan na hindi dapat pala pansinin ang walang kabuluhan. Kung sakali lumapit sa iyo ang isa mong manugang na maghihingi ng advice, wag lang paninira sa kapwa o paninira sa kanyang asawa. Kahit pa nga paninira sa kanyang asawa, siyempre anak mo yun. Ibibigay mo sa kanya ang solusyon na abot ng iyong makakaya. Kaya ako sa naging karanasan ko, hindi ko sukat akalain na mayroon ako naging manugang na talagang madunong. Pero sa awa ng Diyos, kabaliktaran po. Sa pagtingin ko, sa pagnilay-nilay ko, parang yun ang malapit sa akin. At bakit? Sabi niya, meron din ako anya mamang ganyan. Ginagawa ko rin po anyang ganyan. Ang gusto ko marinig sa kanya na mama, nagro-rosaryo po din ako. Yan ang hinihintay ko sa kanya. Sa pagkatao, excuse me, na marunong gumamit ng Santo Rosario, baybay niya ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo at ni Mama Mary. Doon ka mararagdagan ang kaalaman mo kung anong pagkatao meron ka. Yun po ang para sa akin. Kasi tayong mga Katoliko, mayroon tayo Santo Rosario na sinasabi 5 misteryo at mayroon tayo 15 misteryo. Sa 15 misteryo na yan, doon mo mapagnilay-nilay kung ano ang naging ministeryo ng buhay ni Jesus Christ
at ni Mama Mary. Kaya nga sabi, halimbawa ngayon Martes, ang unang misteryo ng hapis ay ang pagpanalangin ng Panginoong Jesucristo sa halamanan ng Getsemani. Kung marunong ka, mababaybay mo ang Santo Rosario, maipapaliwanag mo po ang paghihirap ni Kristo kung paano siya hinatulan. Nandyan po yan sa 15 misteryo. At mawi-welcome ka kung paano ang kasaysayan ni Papa Jesus na dapat mong alamin. Kaya kami may mga hawak na idahiyo, sabi ng aking tatay, mahirap gampanan niya. Ang iba nga natatakot humawak ng ganyan uri ng kalagayan. Bakit? Meron daw niya yung kapalit. Pero para sa akin, hindi ko ginusto na maging ganito ako. Hindi ko ginusto na maging faith healer ako. Hindi ko ginusto na maghihiling ako kay Lord para maibigay ko din ang lunas para sa mga lumalapit sa akin. Kaya hindi ako natatakot na sasabihin yan ay may kapalit. Walang kapalit. Ang kapalit nito, kaligtasan ng iyong kaluluwa at kapayapaan ng iyong pagkatao. Kasi ang isang tao na mababaybay ang 15 misteryo at ang Santo Rosario, sa paggamit mo na yon, kapayapaan at kaligtasan ang darating sa iyo. Halimbawa, ang padre de pamilya, bago matulog, masabi na si nanay, si tatay, pareto kayo, tayo ay mag-Santo Rosario muna. Napakalaking bagay po yun. May sama-sama kayo na mapayapa habang kayo ay nabubuhay. At bakit? Nasasambit mo doon ang ministeryo na katahimikan, kapayapaan ni Mama Mary at ni Papa Jesus. Kaya kahit hindi ka magbibliya, hindi mo baybayin ang Biblia, mayroong ka disiplina sa iyong sarili. Kasi ang pagsasanto rosaryo, binabaybay mo ang kasaysayan at nakikiusap ka sa Panginoon. Na pagsabi mo, aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Nandyan ang pagpupuri, ang pagpaparangal mo kay Birhen Maria. Yun ang para sa akin. At doon na sa sambit, na urog na pinagpala, urog nang pinahahalagahan ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Hindi po baga? Nandoon yun sa panalangin. Kaya para sa akin, mapalad ang pamilya gumagamit ng Santo Rosario. Nagsasama-sama sila together at may pagkakaunawaan. Ano man layunin nila sa kanilang buhay, mayroon sila unity. Dahil nandyan ang binibigkas nila sa araw-araw na sila'y gabayan. Kung lalo na may mga exam ang mga estudyante, purihin ang Diyos. Isang estudyante na gumagamit ng Santo Rosario. Na kung tutuusin nga ngayon, pinaikli ang Santo Rosario. Bihira nang gumagamit ng litanya. Kasi nagpipiloso pa na ang iba, lalo ng kabataan ngayon. Paulit-ulit na lang anya ng paulit-ulit. Hindi po alam ninyo. Para sa akin yun ay pagpupuri kay Birhen Santa Maria. Na si Birhen Santa Maria nandiyan bagay kabanantipan. Nasa kanyang karunungan. Nasa kanyang kapayapaan. Nandyan pagpupuri lahat yan. Tori ni David, nandyan yan sa litanya. Nasasambit ang lahat na kahalagahan. Ang iba na hindi nakaunawa, anuan niya yan at paulit-ulit na lang. Minsan sa pilosopo, may nagsagot na kabataan, palaliho, palaliho. O di, nawala ang atensyon ng nagsasanto rosaryo. Kaya para sa akin kung ako nagsasanto rosaryo, taimtim na ako lang. Ipinagdarasal ko na lang ang buong kong angkan, buong kong pamilya at ang aking pamilya, ang aking kapitbahay na hindi sila makaisip ng anuman mga kapahamakan at kasamaan.
Yun na lang ang akin. Kisa maimbita ka pa. Marami pang detalye, marami pang pagpipiloso po. Minsan po may ikwento ako sa inyo. Ito'y bahagyang kwento lamang. Nasa hospital ako at over-stress ako. May nakatabi ako isang matanda. Alam po ninyo na mangha ako at nalungkot. Naghihingalo na po siya at may oxygen. Alam po ninyo ang naalala? Akala ko po rosaryuhan. Alam niyo sabi, ang silpong ko anak, nagkakapos-kapos na ang paghinga. Tayo noon na mga matatanda na, lagi nakasabit ang rosaryuhan. Kasi paniniwala natin, nandyan ang kaligtasan sa paniniwala natin ng pagbaybay, ng kasaysayan ng Birhen Maria at ni Papa Jesus. Kaya mga minamahal kong taga-subaybay ng aking mga videos, hindi po ako mauubusan na ipabahagi ko sa inyo ang aking naging karanasan sa buhay. Kaya kung sa karanasan, ibinibahagi ko sa inyo dahil magkakaroon kayo ng tibay at inspirasyon kung paano ang pakikipagtipan sa Diyos. Dahil para sa akin, ito'y subok ko na. Pagbaba ko ng aking bahay, wala ko iba na sasambit. Sa pangalan ni Jesus, iligtas mo po ako. Gabayan mo po ako sa bawat hakbang ng aking mga pa. Awa ng Diyos, ibinabalik ako sa aking tahanan ni walang galos. Kaya alin pa at ano pang patutuo ko sa aking buhay na napakasarap mabuhay na kapiling ang Diyos. Nagiging masaya ka at nagiging kampante ka dahil kapiling mo siya. Hindi ka makakagawa ng anuman kasalanan. Nabagamat may mga joke sa ating buhay, lagi mo rin siya naaalala. Lagi mo siya pinaparangalan. Kaya paano ka makakagawa ng kamalian? Kaya ito mungkahi ko po sa mga bagong kabataan ngayon. Huwag ninyong pagsawaan, pakinggan ang mga videos ni Lola Sara, sapagkat dito kayo makakapulot ng aral. Tulad ko, kapag ako nakakakita ng mga estudyante, naalala ko ang aking kahapon na kung ako sinabayan ng aking magulang na kahit mahirap sila, nakapagpatuloy ako ng aking pag-aaral. Napakasaya, hindi baga? Lalo ng buhay high school ng kabataan. Pero doon tayo ma-atensyon ng mga magulang na anuman ang trabaho natin, nakatutok tayo sa ating pamilya. Dahil hindi natin alam, lalo na lumitaw na itong cellphone, hindi natin alam ang ating mga kabataan naliligaw na ng landas. Dahil behave siya kung nakikita natin. Okay siya at naabot tingin natin. Paano kung hindi natin abot? Isandang ka lamang na hindi natin siya mapaalalahanan, naligaw na ng landas. At bakit? Preba ko po sa iyo. Ang mga apo ko nung wala pang cellphone, nakikinig sa akin. Nung mayroon ng cellphone, kanya-kanya na, nakakarating na kung saan-saan na barkada. Pagkatapos, sasabayan na ng pagkatao nila. Kaya napakalungkot para sa akin. Dahil ang pangarap ko noon makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Kung hindi madre, isa akong doktora. Kaya lang mahirap lang kami. Kaya thank you Lord sa pamamagitan ng healing ko sa Panginoon. Naging doktora ako sa mga dahon-dahon. Bakit po? May dumating sa akin na masakit ang ulo. Sa abot ng aking kaisipan, nandyan ang paniniwala ko sa dahon ng anunang, sa dahon ng oregano, anuman uri ng herbal. Dinadasalan ko po yan at itinatapal ko sa ulo. Napakataas ng lagnat, awa ng Diyos. Sa pamamagitan ng herbal na dahon, nakakaginhawa sila. Kaya ano pa ang hahanapin ko? Kapag sinambit mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, bibigyan ka ng katugunan. Kaya para sa akin, dito ako nag-i-enjoy na makabahagi sa aking kapwa. Pakinggan man po ninyo sa hindi. Ang sabi ng Espiritu ganito, na paulit-ulit sinasabi sa akin, makinig ang may pakinig, makinabang yaong tumangka. Tanggapin man sa hindi,
Thank you, Lord, na ibigay ko ang mensahe sa kanila. Kasi para sa akin, napakatibay ng pundasyon na tiwala ko sa Diyos. Na anuman siguro ko ang magiging kaharap ko na panganib, sambitin ko lang ang Panginoon Jesucristo, ipikit ko ang mata ko, bahala na siya sa akin. Dahil para sa akin, ang hari ng mga hari nandito sa aking puso. Kaya anong pangangamba ko? Nasubukan ko yan nung kami nagsasakripisyo pa. Naranasan namin ang maglakad na walang tsinelas. Maniwala pa ko kayo sa hindi. Nalakad namin yan simula Panganiban, simula Gubat Sorsogon to Aguula Union, na walang saplot ang amin pa. Naawa naman ako sa mga kasamahan ko. Pinayagan ko sila bumili ng tsinelas. Alam po ninyo, ilang tsinelas ang nagastos namin? 4 hanggang makabalik kami sa pinanggalingan namin. Yun ay nabubutas, napapaspasabi sa kalalakad namin. Ulan man, init, hindi kami humihinto. Dahil yun ay utos sa amin, sakripisyo namin para sa Panginoon, na kami ay nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Marami man ang nagnolo, sabi, marami man ang nagpilosopo, wala kaming pakialam. Masuyo namin tinanggap sa aming sarili na kami ay nakikibahagi sa sakripisyo ng Panginoon. Kaya po mga minamahal kong taga-subaybay, hindi po kayo mauubusan ng kwento sa akin. Dahil yan ay totoong karanasan ko sa buhay sa edad ko na ito, na 68 years old na ako ngayon, darating na December 8, Immaculate Mother, na taon man na ang birthday ko ay kaarawan ng Immaculada Conception. Kaya dumaan na ang unos, dumaan na ang bagyo, na inaari ko pag Immaculada Conception, bihira ang mainit. Kaya purihin ng Diyos na sana Immaculate Mother, peace na ng buong Pilipinas, Immaculada Conception, sana mainit. Para mabigyan ng buhay ang kaarawan ni Mama Mary. Na nataon man na birthday ko, pinaparangalan ko siya. Ang mga injil na mga kabataan na mayroon mga karamdaman, tinatawag ko sila. Pinapasuot ko sila ng parang injil. Ini-imagine ko na nandoon ako sa gitna ng paraiso. Kapiling ko si Mama Mary, kapiling ko ang mga anghel. Kontento ang aking buhay. Natutupad ko ang udyok sa akin ng banal na Espiritu. At ang sabi baga, kung ano mayroon sa langit, pwede rin naman nating ganapin dito sa ibabaw ng lupa. Wala ko ibang pangarap. Yan ang kasiyahan ng aking buhay. Napakasimple lang. Kaya minsan nagiging emotional ako. Sabi ko, sa dami kong anak, hindi ako maintindihan. Sa dami kong anak, hindi man lang ako mabigyan ng kasiyahan na masunod ko ang gusto ko, na parang kasiya-siya dito sa mundong ibabaw. Pero siguro ko ngayon masusunod na. Dahil talagang tinutukan ko na mag-relax ako. Alok ng aking anak na si Don Jose TV. Subaybayan po ninyo. Kapag nagpo-post na siya ng mga videos, puro bulaklak, na imagine ko ang espiritu ko nandoon sa paraiso. I-try po ninyo mga ginigiliw kong taga-subaybay, lalo na po kayo ng mga senior. Huwag kayo mag-atubili, ay wala na kaming kwenta. Hindi na ako iniintindi ni Mister. Hindi na ako iniintindi ng mga anak ko at matanda na. Wala nang ibubuga. No! Bangon lula, bangon lulo, may magagawa pa po tayo. Tulad nito, nakaupo lang ako. Ibinibigay ko sa inyo ang mensahe na walang katapusan. Ito'y hindi katang-isip, totoo na nangyari sa buhay ko. Ibinabahagi ko sa inyo para magkaroon kayo ng inspirasyon sa buhay. Napakasarap ang mayroon pipan sa Panginoon. Oo, nag-i-enjoy kayo at nagsasayaw kayo, masaya kayo. Pagkatapos ano ang bunga? Masakit sa katawan at pagod kayo. Pero ito, oo, ang boses ninyo medyo rogado. Pero okay lang. Kagustuhan ni Lord. Nabibigyan ka ng boses hanggat ibinubunyag mo ang katalinuhan ng Diyos.
Kaya para sa akin, mga ginigiliw kong taga-subaybay, ito ako, lalo na palapit ang aking kaarawan. Iniimbitahan ko, lalo na doon sa Buhi Kamsor. Mithiin ninyo na makarating uli ako dyan, sapagkat mabubuhayan kayo ng loob. Marami na ako mga kasamahan dyan na marahil ay mga yumao na. Pero marahil sila ay nagagalak kung ang kaluluwa nila ay nasa kalangitan. Pero para sa akin, kung ipagkakaloob, babaybayin ko kayo kung anong lugar na abutan ko sa Buhi, Camarines Sur. Sapagkat nagsimula ako na gamitin ng banal na espiritu na ipinaglaban ko yan dyan sa Buhi, Camarines Sur. Doon sa tinatawag na mga inkantadores sa Iklan, Inulid, Buhi, Kamsor. Kaya para sa akin, ang nakakakilala sa akin, hi, ito si Lola Sara, kahit matanda na, patuloy na ibinibigay ang mensahe tungkol kung paano tayo nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng tipan sa mahal na Panginoon. Kaya para sa akin, mga minamahal kong taga-subaybay, lalo na ang mga pasyente ko nung araw, na kapag nagmi-mission ako, natutuwa ako. Nakapalibot sa akin ang mga liwanag, mga nakasuot ng puti. Puro dalaga. Siguro ko ngayon mga matanda na kayo, may mga apo na rin kayo. Ang natatandaan ko lang na pangalan sa Santa Ostina, si Mirna, na kaibigang matalik ni Mila Nara, nakasamahan ko. Yun ang natatandaan ko kasi bata pa rin ako noon. Tinatangkili ko na ang misyon, tinatangkili ko na ang ganitong gawain. Kaya sana magpangita tayo sa pagdating ko yan. Abala lang kasi itong si Pipito, rumagasa. Pero pasalamat tayo, hindi tayo napuruhan. Kaya mga minamahal ko na mga taga Santa Ostina, taga Burabod, taga Makaangay, San Vicente, marami pong barangay ako naabutan. Ang Santa Ostina, yan ang lugar ni Mila na nagdadala sa kanya si Medalya Milagrosa. Yan si Medalya Milagrosa, may kwento sa akin yan si Mila. Na ito daw si Medalya Milagrosa, mayroong kaibigan din na puon. Yung puon na yun, di ko lang matandaan po ang pangalan. Sa tuwing kabilugan daw ang buwan, nagmamasyal sa ilog, nakakabayo si Santa Ostina doon sa puon, namamasyal sila. Babaybayin ko po sa inyo, ibibigay ko po sa inyo ang kwento niya, napakaganda. Kaya yun si Santa Ostina, puno ng alahas, may kuruna, at isa rin yata siyang tao na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, naging banal. Kaya inidolo naman nitong mga Katolikuhan. Kaya para sa akin, ang kasaysayan ng buhay ng tao, tulad din noong panahon, na kung sinong iniidolo mo, hinahangaan mo, ginagawa nila para bagang tulad ni Dr. Jose Rizal na inidulo natin, napakagandang bayani. Parang ganun, mayroon siyang rebulto na naaalala natin ang kanyang kahapon. Kaya po mga minamahal kong taga-subaybay, marami po akong kwento na naranasan ko sa aking buhay. Kaya maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Sana huwag kayo magsawa, magsubaybay sa mga paalala ni Lola Sara. Salamat po at magandang umaga.